Samantala, umani ng positibong reaksyon mula sa mga motorista, partikular na sa mga bus driver ang pagpapaliban sa rehabilitasyon ng EDSA batay na rin sa direktiba ni Pangulong Aquino. Ano naman ito, dapat ay unahin muna ang ibang proyekto na nakalatag na katulad ng mga integrated bus terminals bago ang rehabilitasyon. Narito ang report ni Persilin Pialago. Ikinatuwa ng ilang bus driver dito sa Metro Manila ang napurnadang pagre-rehabilitate ng EDSA sa Mayo. Si Manong Freddy, halos nakahinga ng maluwag nang pumutok ang balita. Hindi na raw kasi siya aabuti ng siyam-siyam sa kalsada bago makumpleto ang kanyang boundary. Kasi traffic pagka natuloy ma'am. Ang pagpapaliban ng rehabilitasyon na ito ay mula mismo sa direktiba ni Pangulong Aquino na isa na ng pamahalaan na maplansya ng maayos ang alternative route para sa libu-libong motorista bago ito tuluyang umpisahan. At mas mainam rin sana kung mailalatag na ang temporary provincial bus terminals na nauna na ring ipinlano ng gobyerno. Sang-ayon naman dito ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa tala ng ahensya, halos 300,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw. At kahit isang linya lang ang maparalisa, siguradong aaray ang ilan nating kababayan. Now we support the decision of the President to suspend yung implementation ng rehab. Makakatulong sa LTFRB to map out strategies para naman in the event ma-implement na po ito, medyo maayos po yung flow ng traffic, not only along EDSA but also in the proposed alternative routes. Kapag may nasisiraan ng sasakyan dito sa EDSA o di kaya nagkakaroon lang ng konting aberya, mula kalahating oras aakyat ang biyahe mo sa 2 oras. Kaya naman pag naisatupad na ang rehabilitasyon sa EDSA, tiyak malaking perwisyo ito para sa ilan nating motorista. Pero kailangan din nating pakatandaan na ang planong pagsasaayos ng highway na ito ay para rin sa ating panghabang buhay na kaginhawaan. Nilinaw naman ng DPWH na walang katotohanan ang umuugong na balita na may kinalaman ng pagpospone ng rehabilitasyon ng EDSA sa paparating na eleksyon ngayong Mayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Percy